Minamadali na ng Department of Public Works and Highways ang 25 bunkhouses tirhan na ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Inaasahang makalilipat na ang daan-daang pamilya sa nasabing bunkhouses sa susunod na linggo. Balitaan mo kami, Noel Perfecto. Prioridad ng DPWH ang makumpleto ang 25 units ng mga temporary shelter homes bago dumating ang ika-9 ng Disyembre para matirahan na ng 600 pamilyang naapektuhan ng bagsik ng bagyong si Yolanda. Agad rin ito masusundan ng 37 pang mga units o bunkhouses bago dumating ang ika-24 ng Disyembre upang malipatan na ng karagdagang dami na inaasahang 6,000 mga pamilyang sinalanta ni Yolanda. Yung 6,000 families na tinatarget nating mabigyan, siguro hindi natin lahat yan mabigyan by December 24, no? By January, matatapos siguro natin mabigyan lahat ng 6,000 families. So January po, sir? Yeah, January, lahat ng mga 6,000 families na committed nating mabigyan ay mabibigyan natin. Maliban sa paggawa ng mga bunkhouses, prioridad din sa DPWH ang pagkukumpuni ng mahigit 800 mga eskwelahan na nawalan ng bubong. Minamadali rin ang kagawaran ng pagsasama ng nasirang mga gusali ng lokal na pamahalaan at magdisenyo ng mga buildings na kayang mag-withstand ng anumang lakas ng hangin at ang pagyanig na ipinaramdam ng kalikasan. And besides bunkhouses ay yung repair, immediate repair ng mga school buildings. School buildings that can easily be repaired. No? Ibig sabihin, halimbawa may mga eskwelahan lang tayong natanggal lang yung mga bubong. No? So, nandun pa yung trusses. Or kahit na walang trusses, but as long as yung walling ay nandun pa, madali nating ma-repair yan. Ano? So, we are in coordination with DepEd. DepEd gives us the number of school buildings na pwedeng ma-repair kaagad. No? Inamin ni Yusek Momo na medyo nabalam ang paggawa ng mga bunkhouses, bunsod na rin ang kahirapang mag-deliver ang ilang mga materyales tulad ng mga coco lumber dahil na rin sa napakalaking demand nito sa kabi-kabilang konstruksyon. Ngunit, nasolusyonan na ito kung kaya't nakahabol sa takdang panahon ibinigay na sa schedule para maabot ang oras ng pagtatapos ng mga bunkhouses. Pati aniya ang mga sites na naunang naideklarang sana ng mga units ay nagkaroon din ng pagkabalam dahil sa pagbabagong desisyon ng mga may-ari ng lupain. Ngunit pati ito ayon kay Momo na-resolbahan na rin kung kaya't sa ngayon tuloy ang paggawa ng mga bunkhouses at ang paghigpit sa mga ipinatutupad na direktiba ng pamunuan, partikular ang pag-obserba sa 40-meter easement mula sa mga coastlines at ang no-build zones at ang lokasyon ng mga paglalagyan ng mga gagawing gusali. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.